Ang magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Gusto ko lang pong ibalita sa inyo na kaninang umaga ay hinatulan ng Regional Trial Court Branch 141 ng Makati City ang mga pulis na nasangkot sa pagbrutal na pagpatay kay Richard Santillan at nung kanilang asset na si Jessamine Casing. To recall, si Richard Santillan po ay nanilbihan sa akin. Unang nanilbihan sa akin nung ako'y congressman, on my first day of office as congressman. At tumagal po si Richard ng 11 and a half years hanggang pinatay po siya, dinukot po siya sa aking sasakyan, tinorture at pinagpapatay na mga pulis na ito noong December 9, 2018. Humingi po ako ng tulong kay Pangulong Duterte at pinimbestiga po niya ito sa NBI. So ang NBI nag-imbestiga ng 5 buwan and sila ang nag-file originally ng kaso. Tapos nung na-file na yung kaso, I took over as private prosecutor. Kasi po sa criminal cases, ang mag-prosecute dapat is the public prosecutor. Maliban na lang kung may private prosecutor tulad sa akin, hindi ko binitiwan yung kaso ni Richard. Nandun talaga ako sa korte, everyday na may hearing kami. So, ako at ang public prosecutor, kami yung magkaakibat doon sa prosecution ng mga akusado. Now, tulad ng sinabi ko, 7 years, no? 2018, December 9, 2018, nung pinatay siya. Tapos, ngayon lang natapos nung December 12, 2025, 7 years and 3 days. Pero I should be very clear, I should commend the justice system kasi hindi naman po talaga 7 years yung paglilitis namin. Nasa mga 2 taon lang actually. It's fairly quick. Kaso nga lang, itong nasangkot na mga pulis, 2 po. 2 po itong mga pulis na to na nasangkot. Pero ang sumuko ay 2 lang muna. And then naabutan ng pandemic. So naabutan kami ng pandemic, 2 taon walang trial. Tapos nag-trial kami doon sa 2. Tapos may sumuko na 10. So pag ganito, kung ano man yung trial doon sa 2, suspended yun. Ililitis muna natin yung 10 para magtugma na yung pace of trial nung 12. So una, 2 ang sumuko. Nag-hearing kami. Tapos sumuko yung 10. Nag-hearing uli kami. Tapos may sumukong 5. So, paunti-unti sila, 5. Tapos, finally, 1. So, 2, 10, 5, plus 1, 18. Kasi at that time, 2 na ang patay sa 20 pulis. At that time, so, naaberya yung trial namin ng 4 na beses. Kasi nga, by batch silang sumuko. Pero nang sumuko na silang lahat, mga 2 taon lang natapos yung trial. And that's fairly quick. And I should thank the justice system for that, na mabilis yung trial, especially in this case sa Branch 141 ng Makati Regional Trial Court. Now, mga kababayan, ito, nangyari ito sa Cainta. Isa pa to sa nakapagpatagal. Nangyari ito sa Cainta, so syempre yung kaso doon sa Cainta ipa-file. Tapos wala pang 1 buwan, nagpalabas ng order ang Korte Suprema, in-unload yung kaso namin kasi 8,000 ang backlog sa kaso sa korte na yun. Sa Cainta, 8,000 kaso. So, kung nandun kami, ewan ko kung gaano katagal yun. So, buti na-unload kami. So, nalipat kami sa Antipolo, RTC. Tapos, pina-inhibit ko yung isang judge, lumipat kami doon sa babang korte, sa same RTC. Tapos sumulat ako sa Supreme Court, sabi ko, natatakot yung mga testigo ko dahil malapit lang sa pinangyarihan ng krimen. Kung pwede, ilipat kami. So nilipat kami ng Korte Suprema sa RTC Makati. So doon na kami naglitis. Tapos meron pa akong judge doon na pina-inhibit. Ito yung judge na nagpakawala sa anak ni Boying Remulla. And then finally, napunta kami dito kay Judge Mabasa. And because I have faith in the judge, in the fairness of the judge, so natuloy yung kaso hanggang natapos kami noong December 12. And then, pinasubmit kami ng memorandum. Kahit yung Pasko, nagtatrabaho ako sa memorandum ko. Ang due date, January 12. Tapos, 2 months to decide. So, kanina, nag-promulgation. So,
Sabi ko, 20 ang pulis na sangkot dito. Pero yung 2 namatay bago ang trial. Yung isa na heart attack. Yung isa na heart attack din dahil na COVID. Pero pinagdasal ko yun sa Diyos na arestuhin mo sila. Hindi ko naman sinabi na arestuhin mo sila ng buhay. Cardiac arrest pa rin. Anyway, 18 ang natira. Tapos, may isang babae na kasama. Ang panahon to ni General Carranza. Yung nagmanipula ng eleksyon dyan sa Silang Cavite. Isa pa yan. Hindi pa tayo tapos, Carranza, ha? Tandaan mo yan. Anyway, sorry na malakas naman yung signal ko, pero dito sinasabi slow yung connection. Anyway, sige, tapusin natin to. Yung isang babae, nakapagpiyansa siya. So, umakyat siya doon sa Antipolo, nagpasalamat sa kanyang abogado. Pagbaba niya, nabunggo siya ng jeepney at dead on the spot. So, kaya 3 na ang namatay. So, 17 na lang ang natira. So, sa 17, yung siyam, pinakawalan ni judge kasi kulang yung ebidensya laban sa kanila. So, hindi ko na yun, hindi ko na yun ginulo. Kasi kulang nga yung ebidensya laban sa kanila. Okay, itong 8, matibay ang ebidensya sa kanila. Kaya, nung nag-apply sila ng bail, dininay ni judge. Nung nag-file sila ng demurrer to evidence, ibig sabihin walang ebidensya laban sa kanila, dininay din ni judge. So, kaya malaki na talaga ang pag-asa ko na ma-convicted. So, kaninang umaga, they were sentenced to reclusion perpetua. Yung reclusion perpetua, mga kababayan, ang duration doon is 20 years and 1 day to 40 years. 2 reclusion perpetua yun kasi, okay, maliban sa pinatay nila si Richard Santillan, pinatay din nila yung kanilang asset na ginamit nila sa operation na yun. In fact, may isa kong testigo, sinabi niya, attorney, mayroong dala-dala si Jessamine na yung bag na nasa, yung sa dito, punong-puno ng laman. Pero nung natapos yung krimen, nawala ang bag. So, ang tingin ko, binayad yun sa kanya. Pero, binawi din nila yung binayad nila pagkatapos nilang binaril. Alam mo kung saan nila binaril yung babae, si Richard Santillan, binaril nila dito sa, dito, tumama, tumagos sa heart, tumagos sa liver. Siyempre, dead on the spot. Hindi ko alam kung bakit ganito to. Maganda yung connection ko palagi rito sa bahay. But anyway, sige, hindi na muna ako magtatagal. Tapusin ko lang muna tong explanation ko sa inyo. So they are found guilty beyond reasonable doubt. Pinapabayad sila ng 225,000 in damages bawat isang biktima. Si Richard, 225,000. Si Jessamine Casing naman, 225,000. So, yun yung update ko sa inyo. Finally, nakamit din natin yung justice after 7 years. Although tulad na ng sinabi ko, hindi naman actually So yun lang po muna mga kababayan ang update ko sa inyo. The decision is 110 pages. Babasahin ko pa kayo kasi ngayong hapon ko lang natanggap yung in-email ng korte. So babasahin ko yun and then mag-live ulit ako, i-explain ko yung circumstances lahat. Pero ito lang muna yung update ko sa inyo. Sa mga nagsubaybay po sa kasong ito, thank you very much for your prayers. Thank you sa NBI, si Attorney Laika Digamo, si Attorney Ross Calob. Ito yung 2 agents na nakatutok talaga sa kasong ito. Although I thank everyone in the NBI Death Investigation Division kasi ito yung point agency, point unit ng NBI na nag-imbestiga. At maganda talaga yung pagka-imbestiga nila. Although yung sa Siam, kulang nga talaga yung ebidensya sa kanila. So ulitin ko, itong kaso na to, $3 million ang binayad ni Smartmatic para takutin ako, para tumigil ako sa pagkikipaglaban sa kanila. Para labanan yung mga mandaraya sa ating halalan. Hindi nyo man alam yun mga kababayan. Somebody is fighting for you. For the last 15 years, from 2010 to 2025, until today, I'm still fighting. So tandaan nyo yung mga kababayan, hindi ako subuko, fighting for your future, for our country. $3 million ang binayad ni Smartmatic dito. Ultimately, they failed. Yung leader ng Smartmatic, kinakasuhan ngayon ng Department of Justice sa Amerika. He is facing more than 20 years in jail time
kapag they are found guilty. So, yung isa pang point person dito sa krimen na to, chairman dati ng Commission on Elections, Gidbol na. 2 years after pinatay si Richard. Ewan ko nito. Anyways, mga kababayan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa kasong ito. Pagsuporta po sa akin, it means a lot to me. I keep fighting for our future, for our country, lalong-lalo na yung malinis na eleksyon. Babalik na lang po ako, explain ko po yung 110-page decision ni Judge para maintindihan po ninyo ang lahat ng ito. At any rate, today, we achieve justice, even for one of our brethren lang. But it means a lot. I'll keep fighting for our country. Kayong mga kalaban namin, kalaban ng taong bayan, manigas kayo. Wala kayong magawa.